Hello, time check, ayan, 3:30 p.m. So, nag-position ako dito sa BTC and nag-short ako dito ng pababa. Kahit makikita mo yung momentum dyan ng buyer, nag-short pa rin tayo kasi malalaman mo na pagdating niya dito sa area na to, sakto yan, 67.0.14, magre-react dyan yung price. Kasi nakita ko to sa 15 minutes. Okay? So, pag nagkaroon ng consolidation na ganyan, iisipin ng trader or market sentiment is magkakaroon siya ng reversal kasi parang consolidation yan. Pero yung ganyan na yan, yan yung magiging liquidity. Okay? Kasi marami yung position dyan ng short, pero isi-sweep pa ni market. Kasi itong area na to is liquidity to. So, kung mapapansin mo dito, okay, dyan sila na-form. And marami maglalagay dyan ng stop loss. Ito, ayan. Stop loss ko dyan, dyan, and so on. Ngayon, yung stop loss na nilagay nila, enough na yon para matapik yung entry ko dito sa taas. In advance ko, di ba? Kasi pwede naman ako mag-entry dito. Pero in advance ko dun sa taas kasi nag-e-expect ako na itong mga stop loss nila dito is sabay-sabay masisweep and matatapik yung entry ko. Okay? Safe entry to kasi marami, instead na ganito yung entry ko at nandito lang yung stop loss ko, yung stop loss ko is buffer na lang. And yung last week nito is yun na yung magiging entry ko. So, I hope na-gets nyo, no? In short, si market, consolidate tapos biglang tapek sa entry ko para isweep yung mga stop loss dito. Then, most probably, babain niya to. And andito yung TP1 mo, TP2, and TP3. Okay? So, let's see kung paano ang galawan nito ni market. So, open trade to and may position talaga ako dito. Papakita ko sa inyo yung resibo pag natapos. At least na-explain ko na sa inyo. No? So, yan. Okay, nandito ulit tayo. 15 minutes. Uulitin ko ha. May stop out kayo dito pag nilagyan nyo to ng chalk. Okay, tapos lalagay nyo dyan yung stop loss nyo or dito or kahit saan dyan. Dito na yung safe. Pag na-stop out tayo dyan, sabay-sabay tayo. Pero pag dito, below, okay, may stop out kayo dyan. Ganyang formation. So, wag nyo na to hanapan ng chalk sa lower time frame. Hanapan nyo ng break of structure, change of character, tapos magda-downtrend, tapos e-enter kayo sa FVG or order block. Wag. Masisweep ko kayo dyan. Ayan. So, magiging thank you yung liquidity nyo or yung mga SL nyo sa entry ko. Okay? So, it's all about market sentiment. Iisipin nyo paano nagte-trade yung karamihan. And ano ang gagawin ni market doon. So, yun lang. Let's wait for this. Okay, ayan na. Diba, nagda-downtrend. So, pag pumunta kayo dyan sa 5 minutes or lower time frame, makakakita kayo ng change of character. Tapos, babalik dyan yung area. Yan yun. Yan yung gagawin niya. Yung papakita sa inyo na dump, tapos babalik dyan, tapos gaganon. Pero dito talaga mangyayari yon. Okay, dito sa taas. So, watch nyo lang and observe nyo. Okay, time check, 5:51 p.m. And ito na yung form niya. Sisweep na siya. So, yung pullback na sinasabi na change of character, ito na yon. Okay? Yung structure na yan. So, dito, dyan mo na i-confirm na si market is magre-reverse pag bumaba siya dyan. So, syempre, kailangan niya itapik yung entry ko para meron akong profit. So, yun lang. Continue natin yung setup. Okay, 8:11 p.m. Kung mapapansin nyo, na-break na niya yung change of character. And hindi niya natapik yung entry natin. Patingin nga. Okay, hindi niya natapik. So, tumapik yan dito. You know, clean. So, may mali ba sa ginawa ko?
Siguro dito hindi niya lang natapik, pero most of the time tinatapik niya yan. Minsan hindi niya talaga tatapikin. Minsan matatapik pa yung SL. Okay, ganun talaga. So, goods na to. Ang gagawin ko dito is, antay ko siya bumaba, tapos bumalik dito. Somewhere naman dito. Okay? At yung stop loss ko, ibababa ko na siya dito. Yan, sa taas niyan. Okay? So, antay ko siya bumalik sa area na to. Kailangan muna niyang bumaba ulit. So, balik natin yung line. Okay, so kailangan ko munang bumalik siya dito para makapasok tayo ulit. Okay, so April 16. So, ito na yung trade setup natin. Sadly, hindi na niya tinapik yung entry ko. Okay, dito sa taas and dito na siya nag-reverse sa order block. Okay? So, katulad na sinabi ko, ganun talaga. Minsan tatapikin niya yan, minsan hindi. Minsan pati SL mo matatapik. Okay? So, sabi ko, aabangan ko to na bumaba, nag-break of structure tuloy, nag-change of character, bumaba, tapos babalik siya doon. Kaso, nakatulog na ako. Iniwan ko na to. So, hindi na ako naka-entry dito kahit bumalik siya. Kung naabutan ko yan, makaka-entry ako dyan, tapos ilalagay ko yung stop loss ko dito. Kaso hindi ko na naabutan. And ayun, natapos na yung trade. TP1, TP2, and TP3. So, kahit hindi ako natalo or hindi natapik yung entry ko, naka-notes pa rin to, inaral ko pa rin kasi pwede kong ma-improve yun, no? Walang mali sa nangyari. Talagang ganun lang talaga si market. At least na-explain ko sa inyo ng maayos. So, hahanap ulit ako ng setup na pwede kong ma-explain sa inyo. And so far, yun lang. Sayang, no? 5RR. Okay, good na pa naman ang pagkababa. Oh. So, yun lang. And if may questions ka, comment ka dyan sa TikTok, sa YouTube, or sa Telegram ko. And pag gusto pa matutunan yung paano magbasa ng market, follow mo lang ako. Thank you!